day to everyone. We are the Team 2A, which is demonstrate to you how to inspect your car. Ngayong araw, magsasagawa tayo ng complete tire inspection para sa safety at performance ng sasakyan. Una natin gagawin ang lug nuts inspection at tightening. Una, i-check muna ang mga lug nuts ng gulong para makita kung may maluwag na screw. After ma-check, nakita kong maluwag ang ilan kaya thumbs down bilang sign na kailangan ng adjustment. Agad kong kinuha ang torque wrench at ang socket na tamang size sa mga lug nuts. Isa-isa kong hinigpitan hanggang sa tama na ang higpit ng bawat isa. Kinakailangan na secured ang pagkakabit ng mga gulong para iwas aksidente. Pagkatapos, i-check na natin ang tire screw tightening sa ating checklist. Sunod, i-inspect naman natin ang tire pressure ng gulong. Bago ako gumamit ng kahit anong tools, kinatok ko muna at kinapa ang gulong gamit ang aking mga kamay para makita kung may pagbabago sa tigas nito. Napansin kong medyo malambot na ito kumpara sa dati. Pagkatapos noon, kinuha ko ang pressure gauge at sinukat ang actual na pressure ng gulong. Nakita kong mas mababa na ito kaysa sa recommended PSI o pressure level ng sasakyan. Dahil mababa na nga, agad kong kinuha ang air pump, nilagay ko ito sa valve ng gulong at dahan-dahan kong nilagyan ng hangin hanggang sa tingin ko ay sapat na. Hindi ako nagmadali, gusto kong masigurado na tama ang pressure. Kaya pagkatapos ko maglagay ng hangin, ginamit ko ulit ang pressure gauge para i-double check ang reading. At ayun, nasa tamang PSI na siya. Sakto lang para sa ligtas at maayos na biyahe. Pagkatapos ng proseso, maayos kong ibinalik ang air pump at pressure gauge sa tamang lalagyan. Pagkatapos, chinekan ko ang aking checklist dahil successful ang ating tire pressure. Isa sa pinaka-importanting bahagi ng car maintenance ay ang pag-check ng engine oil. Nakakatulong ito para masiguradong smooth ang takbo ng makina at maiwasan ang engine damage. Una, hanapin natin ang oil dipstick. Hugutin ito, punasan ng malinis na basahan at isalpak ulit para makuha ang accurate reading. Pagkahugot ulit, makikita natin na nasa pagitan ng min at max ang oil level. Ibig sabihin, okay pa ang oil, hindi pa kailangan magdagdag. Thumbs up tayo dito, ibig sabihin, properly maintain ang engine oil. Kasama sa inspection ang pag-check ng brake fluid, kaya naman samahan niyo ako na mag-check. Una, hanapin natin ang brake fluid reservoir. Usually, makikita ito malapit sa likod ng makina sa driver's side. After locating the brake fluid reservoir, ang next move natin ay tanggalin ang takip at silipin kung okay pa ang level ng fluid. Mababa na ang level, hindi na siya umaabot sa max line. Ibig sabihin, kailangan na nating mag-refill. Kaya ngayon, kukunin ko na ang brake fluid at dahan-dahan ko itong ilalagay para maibalik sa tamang level. Siguraduhin tama ang type ng brake fluid na gagamitin. Dahan-dahan lang ang pagbuhos hanggang sa umabot sa tamang level. Okay na? Brake fluid check and refill, safe na ulit. So ngayon naman po, dadago tayo sa inside car inspection kung saan i-check natin yung loob ng nilalaman ng sasakyan natin. Una, binuksan ko ang pintuan para makita kung ano ang mga nasa loob nito. Kasunod nito ay ang kung saan chinek ko rin ang sun visor cover. Nakita naman dito na ito ay maayos pa, kaya ito ay chinek ko. Sunod naman na chinek ko ay yung sun visor cover at ito ay okay pa. After ko naman chinek yung windshield cover, mirror, chinek ko naman yung drive wheel or yung ating manibela, yung drive stick ng ating sasakyan. At ito pa naman ay maayos. Kaya ito ay chinek ko rin.
Next dito ay yung ating brake pedal or yung ating go pedal. At makikita naman na okay pa silang lahat. Ngayon naman, i-inspect natin ng air filter ng sasakyan. Importante ito para masiguradong malinis ang hangin na pumapasok sa makina at para maging fuel efficient ang takbo. Una, hanapin natin ang air filter housing. Karaniwang ito ay isang plastic box na may clips o turn screw. Pag nabuksan na, tanggalin natin ang air filter at i-check kung madumi na ba ito. Kung kulay itim o maraming alikabok, ibig sabihin kailangan na itong linisin o palitan. Kapag malinis pa at may sapat pang airflow, pwede pa itong gamitin. Pero kung sobrang dumi na, palitan na para hindi maapektuhan ang performance ng engine. Simple lang ang air filter inspection pero malaking tulong ito para mapanatiling malinis at efficient ang makina ng sasakyan. Part ng basic car maintenance ang pag-inspect ng coolant. Importante ito para maiwasan ng overheat at masiguradong maayos ang takbo ng makina. Kaya ngayon, i-check natin ang coolant level ng sasakyan. Una sa lahat, sinilip ko muna ang aking checklist para masiguradong kasama sa inspeksyon ang coolant. Pagkatapos nun, binuksan ko ang takip ng coolant reservoir, tinignan ko ang loob at inamoy. Thumbs down, ibig kailangan na nating magdagdag ng coolant. Kaya kinuha ko ang coolant liquid at ang oil panel para hindi tayo magkalat habang nagsasalin. Dahan-dahan kong isinalin ang coolant habang umabot ito sa tamang level. Importante na huwag susobra at siguradong malinis ang lagayan. Pagkatapos kong magsalin, ibinalik ko ang takip ng coolant reservoir at siniguradong mahigpit ito at syempre nirecheck ko na rin ang checklist para ma-mark as done. Ngayon naman, gagawin natin ang battery inspection para malaman kung nasa maayos pa itong kondisyon. Una, tinignan ko muna ang terminals kung may dumi o kalawang at ayun, merong kaunting corrosion. Kaya naman, ang sunod na ginawa ko ay kinuha ko ang voltmeter para i-test ang battery status. Nung lumabas ang resulta, ang nakalagay ay replace battery. Ibig sabihin, hindi na kayang mag-hold ng charge ang battery at kailangan na talagang itong palitan. Laging i-check ang battery health lalo na kung madalas nahirap mag-start ang sasakyan. Prevention is better than tow.